Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Sa tahimik na sandaling ito, bago mo ipikit ang mga mata, hayaan mong lumambot ang iyong paghinga at dahan-dahang humupa ang bigat ng araw. Isipin mo, ang sarili mong nakaupo sa isang banayad na hangin, sa isang lugar na payapa, kung saan walang dapat habulin, walang dapat lakaran, at walang dapat patunayan. Dito, ligtas ka. Dito, sapat ka. Habang naglalakbay tayo sa kwentong ito, tungkol sa pag-angat mula sa panahon ng walang-wala, marahan mong pakinggan ang bawat salita, parang alon na dumarampi sa dalampasigan. Hindi mo kailangang intindihin ng malalim. Hayaan mo lamang silang dumaan, parang bulong ng gabi na nagpapakalma sa puso. Ngayong oras ng pahinga, pabayaan mong gumaan ang loob mo. Pumikit ka, huminga ng malalim, at hayaang dalhin ka ng kwento sa isang lugar na tahimik at puno ng pag-asa. May mga araw talaga na parang ang bigat ng hangin, pero sabay tahimik din. Yung tipo ng katahimikang hindi nakakapagpagaan ng loob, kundi parang lalo kang napapaupo. Ganun ang panahong pinagdadaanan ko noon. Hindi ko alam kung ano bang mas mabigat. Yung wallet kong halos papel na lang ang laman, o yung pakiramdam na hindi ko alam kung saan magsisimula. Gumigising ako sa umaga na walang alarm. Hindi dahil relax ako, kundi dahil wala naman akong schedule. Minsan, tumitingin lang ako sa kisame. Tapos iniisip ko kung may magbabago ba, kung tumagilid ako pakaliwa o pakanan. Wala naman, tahimik lang. Mas tahimik pa kaysa sa kapitbahay naming may manok na parang may night shift. Pero kahit gaano kabigat ang pakiramdam, may kakaiba ring kapayapaang dala yung wala. Walang deadline, walang late, walang rejection email, walang dapat asikasuhin bukod sa sariling paghinga. Minsan nakakapagod din magpahinga, pero doon ko na-realize na baka kailangan ko talagang huminto sandali. Hindi iyon panahon ng sigawan, iyakan, o drama. Parang slow motion lang lahat. Kaping malamig, upuang matagal ng may lahmat, bitanang laging bukas kasi wala namang aircon. At bawat hinga ko, ramdam kong mabigat, pero hindi naman nagmamadali. Tahimik siyang bigat. Yung alam mong hindi ka gugulatin, pero hindi rin mawawala agad. Madalas akong lumabas sa tapat ng bahay, umupo sa lumang upuan, at pagmasdan ang mga taong dumadaan. Ang iba nagmamadali. Ang iba may kausap sa telepono. Ako, nandun lang. Parang extra sa pelikula ng sarili kong buhay. At sa pagiging extra na iyon, doon ko naramdaman ang simpleng kasalukuyan. Walang hinahabol, walang pinapatunayan. At sa gitna ng lahat ng iyon, may maliit na tinig sa loob ko. Mahina lang. Parang bulong na halos hindi ko marinig. Kaya mo pa. Magpahinga ka lang. Hindi pa ito ending. Hindi ko pa alam noon. Pero yun pala ang simula ng pag-angat. Minsan kasi, bago ka makalakad, kailangan mo munang maupo. At bago ka tumakbo, kailangan mo munang huminga. At doon, sa pinakamabigat pero pinakatahimik na yugto, nagsimulang humina ang bagyo sa loob ko. Kahit kaunti lang. Kinabukasan, nagising ako na parang may kakaibang gaan sa dibdib. Hindi naman sobra. Mga 2% lang siguro. Pero sapat na para mapatingin ako sa paligid at sabihing, siguro. May pwede naman pala akong gawin ngayon. At doon nagsimula ang unang maliit na hakbang. Unang misyon ko, ayusin ang kwarto. Simpleng gawain. Pero sa totoo lang, mas madali pang umakyat ng bundok kaysa buhulin ng mga kalat na inipon ko sa loob ng ilang linggo. Pero sige, one step,
Tinupi ko ang kumot. Nilagay ko sa tabi ang mga papel. Inilagay ko sa isang bungkus ang mga barya na parang mas marami pa kaysa sa laman ng bank account ko. Tapos nagwalis ako. Simple, pero may epekto. Parang gumaan ang hangin. Pagkatapos nun, lumabas ako para maglakad papuntang sari-sari store. Walang goal maliban sa bumili ng sachet na kape. Habang naglalakad, naisip ko, bakit ganito pala kasarap maglakad ng walang dala? Wala akong bitbit na bag. Problema lang ang dala ko. Pero kahit yung problema, sumasabay lang. Hindi nangingialam. Pagdating ko sa tindahan, binilang ko pa yung barya ko. Nagkatinginan kami ng tindera. Ngumiti siya. Sabi niya, mukhang sipag natin ngayon ha. Napangiti na rin ako. Trying, sabi ko. At dun ko naramdaman, may mga araw talaga na maliit lang ang hakbang mo, pero malaking tulong na. Hindi ko kailangan ng grand gesture o bigla ang tagumpay. Minsan kailangan ko lang tumayo mula sa kama at magwalis. Pag uwi ko, huminga ako ng malalim. Kwarto ko, hindi perfect, pero hindi na rin parang sakaya ng problema. Puso ko, hindi pa magaan, pero hindi na rin ganun kabigat. At doon ko naintindihan, ang pagbabago, hindi yan parang switch na pag-on mo, okay ka na agad. Minsan parang dim light lang, paunti-unting lumiliwanag. At sa araw na yun, kahit maliit lang ang nagawa ko, naramdaman ko, parang kaya ko pala. Habang dahan-dahang gumagaan ang araw-araw ko, napansin kong hindi pala ako nag-iisa. Hindi dahil may nagpa-party sa paligid ko or may nag-cheer habang nagwawalis ako ng kwarto, kundi dahil may ilang tao pala sa buhay ko na tahimik lang. Pero ramdam ko ang suporta. Una, si Aling Marites sa tapat ng bahay. Tuwing bibili ako ng sachet na kape, lagi niyang sinasabi, "Oh anak, may bago tayong flavor. Subukan mo." Minsan binibigyan pa niya ako ng libreng biskwit kapag napapansin niyang ang tagal kong magbilang ng barya. Hindi naman niya ako tinanong kung may problema ako. Hindi rin niya ako tinanong kung bakit parang ang lungkot ng aura ko. Tahimik lang. Pero ramdam ko, may nag-aabot ng kabutihan kahit wala akong hinihingi. Tapos si June, kapitbahay naming mahilig magpautang ng tools. Pero hindi ng pera. Hindi ko naman kailangan ng tools. Pero tuwing nakikita niya ako sa labas, lagi siyang may sabing, "Ayos lang yan pre. Ganyan talaga minsan. Basta huwag kang hihinto." Simple lang. Walang sermon. Walang pressure. Parang status update lang na hindi ko inask. Pero kailangan ko pala. At syempre, si Mama. Kahit hindi kami madalas mag-usap ng mahaba, may mga oras na ilalapag lang niya ang paborito kong ulam sa mesa at sasabihing, "Kumain ka muna." Walang tanong, walang kwento. Pero iba ang pakiramdam ng pagkaing alam mong niluto para sa'yo. Lalo na kapag ikaw mismo, hindi mo matimpla ang sarili mong emosyon. Doon ko na-realize, hindi kailangan ng malaking tulong para maramdaman mong may lumalaban para sa'yo. Minsan, sapat na ang simpleng presensya, ang tahimik na pagkakaintindi, yung mga taong hindi nang hihingi ng paliwanag, pero nag-iiwan ng espasyong pwede mong paghinga. At sa gitna ng mga taong ito, unti-unting umusbong sa dibdib ko ang isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Hindi ako nag-iisang lumalaban. Habang tumatagal, napansin kong mas nagiging maayos ang araw ko. Hindi dahil bigla akong nagkaroon ng pera o dahil may miracle na nangyari, kundi dahil natuto na akong pahalagahan ng maliliit na pagbabago. Nagsimula sa simpleng paglista ng gastos. Hindi naman ako financial guru, pero binili ko ang murang notebook para lang isulat. Kape, 10 piso at tinapay, 7 piso.
At kahit nakakatawa tingnan ng listahan, may kakaibang sigla akong naramdaman. Parang unti-unti kong nababalik yung kontrol sa buhay ko. Sumunod, gumawa ako ng maliit na routine. Gumising ng kaunti ng mas maaga. Magwalis. Magtimpla ng kape. Umupo sa harap ng bahay. At panoorin ang pagdaan ng mga tao. Simpleng-simpleng activities. Pero habang ginagawa ko ito araw-araw, parang may nabubuong ritmo ang araw ko. Hindi pa rin mabilis, pero hindi na rin magulo. At syempre, maraming sablay. May araw na napagod ako at hindi ko nagawa ang kahit isa. May araw na naglista ako ng gastos, pero nalimutan ko kung saan ko nilagay ang notebook. May araw na nagwalis ako, pero hindi ko pala nararamdaman na may nabago. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang. Ang mahalaga, nagpatuloy. Ang pinakamalaking pagbabago. Tinanggap ko na hindi dapat biglaan ang pag-angat. Hindi kailangan maging dramatic ang progress. Pwede siyang mabagal. Pwede siyang hindi obvious. Pwede siyang parang dim light na hindi mo mapansin, pero lumiliwanag pala ng paunti-unti. At habang natutunan kong pagkatiwalaan ang maliliit na pagbabago, parang mas nagiging kalmado ako. Hindi ko man alam kung saan patutungo ang lahat, pero natutunan kong maniwala na kahit maliit ang galaw ko ngayon, may dadaungan din itong magandang bukas. Minsan pala, sapat na ang isang simpleng hakbang. At minsan, ang simpleng hakbang na yun, nagiging simula ng panibagong buhay. Isang umaga, nagising ako na may kakaiba sa paligid. Hindi naman dramatic. Walang biglang liwanag mula sa langit. Walang mysterious na musika. Pero may napansin akong bago. Parang mas malamig ang hangin at mas magaan ang pakiramdam ko. Para bang may maliit na pihit sa loob ko na hindi ko napansin kagabi. Sinimulan ko ang araw sa usual routine. Walis konti, timpla ng kape, upo sa tapat ng bahay. Pero habang iniinom ko ang kape ko, napatingin ako sa langit. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napangiti. Parang may nag-whisper sa hangin. Hoy, may mangyayari sa'yo ngayon. Corny? Oo. Pero totoo yung pakiramdam. At nangyari nga. Habang naglalakad ako sa kanto, biglang tinawag ako ni Kuya Lando na may maliit na tindahan ng yelo at soft drinks. Pre, sabi niya, bakante yung taga-deliver ko ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? Mga ilang oras lang. Hindi ko alam kung bakit. Pero instead na isipin kung kaya ko ba o hindi, napasagot ako ng, sige po. Simple lang yung trabaho. Maghatid ng ilang bote at yelo sa mga suki niya sa paligid. Pero habang ginagawa ko iyon, may naramdaman akong matagal ko nang hindi nararamdaman. Purpose. Yung pakiramdam na may kailangan ka, na may nagtiwala sa'yo, na may ginagawa kang may direksyon. Pag uwi ko, pagod ako, pero masaya. Hindi jackpot masaya. Pero yung calm type of happiness na parang mainit na sopas sa malamig na gabi. At bago ako pumasok sa bahay, tumaan ulit ang hangin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang mas mabango siya. Mas presko. Mas hopeful. Doon ko na-realize. Hindi kailangan ng malaking pangyayari para magbago ang buhay. Minsan isang maliit na pagkakataon lang. At ang buong direksyon mo, nag-iiba na. At sa araw na yun, naramdaman ko, parang nagsisimula na talaga. Sa mga sumunod na gabi, bago ako matulog, may bago akong routine. Tahimik na pasasalamat. Wala akong notebook. Wala akong checklist. Wala akong candlelight ritual na pang movie. Simple lang. Humihiga ako, nakatingin sa kisame, at iniisa-isa sa isip ko ang mga bagay na kaya ko pang pasalamatan. Salamat sa maliit na trabaho. Salamat sa kape kaninang umaga.
Salamat sa katahimikan. Salamat kahit pagod, hindi masyadong mabigat. At habang inuulit ko yun gabi-gabi, napansin kong kahit wala pa akong malaking nababago sa buhay, iba ang pakiramdam ko. Mas kalmado, mas kontento, mas grounded. Parang kahit wala, meron pa rin. May mga gabing walang nangyaring maganda. May araw na parang wala akong progress. May pagkakataon na para akong bumalik sa dati kong lungkot. Pero sa halip na malunod sa pagkadismaya, natuto akong sabihin sa sarili ko, okay lang, bukas ulit. At doon ko nalaman ang isang simpleng katotohanan. Ang pasasalamat, hindi lang para sa panahon na marami ka. Mas kailangan mo siya sa panahon na kaunti lang meron ka. Kahit wala akong malaking tagumpay, naramdaman kong buo pa rin ako. At kahit hindi pa ako nakaabot sa gusto kong marating, mas kampante akong may pupuntahan ako. Sa mga gabing iyon, tahimik, simple, walang espesyal. Doon ko natutunan na minsan, ang lakas ay hindi nakikita sa sigaw, kundi sa malalim at payapang buntong hininga. Dumating ang araw na parang ordinaryo lang. Walang espesyal na tunog, walang kakaibang sikat ng araw. Pero minsan, ang mga ordinaryong araw ang may dalang pinakamalalaking sorpresa. Nasa tindahan ako ni Kuya Lando, tumutulong mag-ayos ng mga bote, nang bigla siyang lumapit sa akin. Pre, sabi niya, ayos ka magtrabaho ha. Masipag. Gusto mo ba gawin na nating regular? Kahit part-time lang, basta kung kailan kaya mo. Napatingin ako sa kanya na parang hindi ko alam kung ako talaga ang kausap niya. Regular? Ako? Hindi naman ako espesyal. Hindi ako pinakamabilis magbuhat. Hindi rin ako pinakamalakas. Pero siguro, napansin niya yung consistency ko. Yung pagdating ko ng maaga kahit hindi required. Yung pagpapasa ng bote kahit hindi naman kailangang gawin agad. Yung simpleng opo na sinasagot ko sa bawat utos niya. Sigurado po kayo? Ang nasabi ko na lang, tumawa siya. Oo naman. Kita ko namang gusto mo rin naman kumilos-kilos. Hindi lahat kaya yan. At doon ko naramdaman yung unang tunay na tagumpay ko pagkatapos ng matagal na panahon. Hindi siya malaki. Hindi siya social. Hindi siya katulad ng mga nakikita sa motivational videos. Pero para sa akin, parang may bumukas na pinto. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, napansin ko na mas gaan ang hakbang ko. Hindi naman dahil yayaman na ako bigla. Hindi rin dahil solve na ang lahat ng problema ko. Kundi dahil may isang taong naniwala at binigyan ako ng pagkakataon. At higit pa doon, tinanggap ko yung pagkakataon. Pagdating sa bahay, naupo ako sa harap ng pintuan. Tinitingnan ang maliit kong kwarto na medyo mas maayos kaysa dati. Tapos huminga ako ng malalim at naisip ko, kung kaya ko palang umabot dito, siguro kaya ko pang umabot sa mas malayo. Hindi man ito malaking tagumpay, pero ito ang klaseng tagumpay na nagbibigay ng momentum. Yung tipong hindi mo in-expect, pero biglang magpapaalala sa'yo na, uy, gumagalaw ka na. At doon nagsimula ang isa sa pinakamagandang pakiramdam. Yung maramdaman mong unti-unti, hindi ka na stuck. Habang tumatagal, napansin kong hindi na ako nabubuhay para lang matapos ang araw. Unti-unti, nagkakaroon na ng direksyon ang bawat umaga ko. Hindi pa rin mabilis, hindi malaki, pero ramdam ko ang pag-usad, paunti-unti. Pero totoo, nasanay na ako sa bagong routine ko sa trabaho. Minsan maaga, minsan hapon, minsan pagod, minsan chill lang. Pero bawat araw na nagagawa ko ang maliit na responsibilidad ko, mas tumatatag ako. Parang bawat paghatid ko ng bote,
May naihahatid din akong tiwala sa sarili ko. Parang bawat pag-aayos ko ng kahon, may naayos na parte ng utak ko na dati ay magulo. Hindi nawawala ang mga challenges. May araw na sablay ako. May araw na late ako. May araw na pagod ako sa gitna pa lang ng trabaho. Pero ang malaking pagbabago, hindi na ako sumusuko sa unang pagod. Hindi na ako nababalik agad sa dating lungkot. Natuto akong sabihing, sige lang, konti pa. Sa bahay, mas maayos na rin ang kwarto ko. Hindi pa Instagram worthy, pero hindi na rin mukhang bodega. May order na, may konting buhay, may pwesto para sa kape, may maliit na mesa, may lugar para huminga. At minsan, iyon lang pala ang kailangan mo para maramdaman mong umaangat ka, even just a little. Habang ginagawa ko ang mga simpleng bagay, unti-unting lumalakas ang boses sa loob ko na nagsasabing, tuloy mo lang. Kahit mabagal, umaabot ka rin. At siguro, doon ko naintindihan kung paano talaga bumangon. Hindi sa malalaking hakbang, hindi sa biglaang pagbabago, kundi sa mga araw na kahit pagod ka, kumikilos ka pa rin. Sa mga gabing kahit may takot ka, humihinga ka pa rin. At sa bawat maliit ngunit matapat na galaw, doon nagsisimulang mabuo ang panibagong ikaw. Sa dulo ng lahat, napagtanto ko na ang panahon ng walang-wala ay hindi lang tungkol sa kakulangan, pera man, pagkakataon, o lakas. Mas tungkol ito sa kung paano mo hinaharap ang bawat araw na wala kang hawak, kundi pag-asa. Kahit pa minsan manipis na nga iyon. Hindi ako umusad dahil may milagro. Hindi rin dahil may biglang dumating na malaking oportunidad. Nakalagpas ako dahil natutunan kong pakinggan ang sarili ko, tanggapin ang maliliit na hakbang, at pahalagahan ang mga taong naniwala kahit hindi ko hinihingi. Sila ang naging ilaw sa mga oras na madilim, at ako naman ang gumawa ng paraan para hindi tuluyang mawala ng direksyon. May mga gabing natatakot pa rin ako. May mga araw na parang bumabalik ang bigat. Pero ang pagkakaiba ngayon, alam ko nang kaya kong lumakad kahit mabigat ang paa. Alam kong may paraan kahit maliit lang. At higit sa lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ang pag-angat ko ay hindi mabilis, hindi engrande, at hindi gaya ng nasa mga motivational posters. Pero totoo, panayad, matapat, at sariling-sarili ko. Kaya kung may isang bagay na iiwan ko bilang sagot sa tanong na paano ko nilampasan ang panahon ng walang-wala, ito yun. Nilampasan ko ito sa pamamagitan ng pag-asa, paggalaw, at pagtanggap na kahit maliit ang progreso pa rin. Sa bawat maliit na hakbang na iyon, unti-unting nabuo ang panibagong buhay na matagal ko nang hinahanap. At ngayon, sa wakas, hindi na ako nasa panahon ng walang-wala. Nasa panahon na ako ng paunti-unti, pero siguradong pag-angat. Ngayon, habang papalapit tayo sa dulo ng kwento, hayaang manatili ang katahimikan sa paligid mo. Ramdam mo ba? Yung gaan, yung pakiramdam na parang may humahawak sa'yo ng marahan. Sinasabing, tama na muna. Magpahinga ka. Ligtas ka ngayon. Sa bawat paghinga mo, pakawalan mo ang pagod at alalahanin. Sa bawat pagbuga, isipin mong unti-unting lumalayo ang bigat ng araw. Wala kang kailangang gawin sa sandaling ito, kundi maramdaman na sapat na ang lahat ng ginawa mo at bukas ay isa na namang bagong pagkakataon. Ipikit mo na ang iyong mga mata, marahan at banayad. Hayaan mong dalhin ka ng antok, dahan-dahan, parang ulap na lumulutang sa gabi. At sa paglubog mo sa mahimbing na tulog, sana maramdaman mo ang kapayapaan
at ang tahimik na paalala na kahit anong hirap, kaya mong lampasan. Magandang gabi at matulog ka ng payapa.